Mga pera tips para sa kapwa ko OFW. Paano makakaipon kahit malayo tayo sa Pinas? Mga kabayan, alam nating lahat na mahirap magtrabaho sa abroad. Pero mas mahirap kung uuwi kang walang naipon. Kaya ito yung mga simple at effective na financial tips para sa'yo. Unang-una, budgeting. Dapat may sistema tayo. Pay yourself first. Magtabi ka agad ng 20% na sahod bago gumastos. Gamitin ang 50-30-20% rule. 50% sa needs. Ito yung para sa rental natin, bills at padala. 30% naman para sa wants natin like sa gala or luho. 20% naman para sa savings or investments. Pro tip, gamitin ang GCash or Maya Savings para kumita ng interest from 4 to 6% per year. Pangalawa naman po, emergency fund para di ka magpanik. Mag-ipon ng 6 to 12 months na gastos. Halimbawa, kung 30,000 monthly ang expenses mo, dapat may 180k ka to 360k na ipon sa bangko at itago sa mga digital banks gaya ng Cbank, Tonic para kumita ka ng interest. Pangatlo naman po, investments. Dapat may passive income ka. For beginners, safe option po yung Pag-ibig MP2. Dito, pwede tayong kumita from 6 to 8% interest per year at tax-free po ito. Kahit 500 buwan-buwan, pwede na. At yung pera stocks, pwede ka mag-invest sa PSE index funds para di mo na kailangang mag-isip. At yung digital banks, gaya ng Maya, Cbank na may 4 to 6% interest per year. For advance naman, para ito sa mga medyo malalakas ang loob. Higher risk, higher reward. Gaya ng real estate. Lupa sa probinsya na pwedeng paupahan or patayuan ng bahay. Next naman, freelancing skills. Mag-aral ng VA, graphic design, or video editing para may extra income tayo. Pang-apat naman po, padala tips. Dapat may limit. Mag-set ng fixed amount para sa pamilya. Halimbawa, 20,000 kada buwan lamang. Turuan ng pamilya mag-budget. Hindi porket OFW ka, unlimited ang padala mo. At gamitin ang murang remittance gaya ng Wise, GCash or Pandarimit para makatipid. Panglima naman po, insurance. Dapat protected ka. Health insurance para di maubos ang savings natin pag tayo ang nagkasakit. Pang-anim naman po, negosyo. Dapat may exit plan tayo. Start small, gaya ng sari-sari store, food cart, or online business, FB selling at Lazada. Next naman po, mag-ipon para sa skills. Test the courses, online certificates, para pag-uwi may fallback ka. Mga dapat nating iwasan. Utang para ipautang, hindi investment yan. Sakit lang sa ulo po. Magpabili ng mamahaling gadgets or bags. Liability yan, hindi yan asset. At magpadala ng sobra. Turuan ng pamilya maging independent. Final reminder po, kabayan, ang pagiging OFW ay hindi forever. Ang pera mo dapat panghabang buhay. Start now para pasalamatan mo yung sarili mo pagdating ng panahon. So ayan, that's it po. Maraming salamat. Bye-bye.